Mr. Gu, sa tingin ko masyadong irresponsable kung makikipaghiwalay ngayon. Pinipilit ka ni Lolo Gu na pakasalan ng dalaga ng pamilya Shen. Dapat tulungan muna kita na lutasin ang problemang ito, saka maghiwalay. Sa totoo lang, ang mapangasawang nakatatandang dalaga ng pamilya Shen. Wala namang masama doon eh. Di ba ganito naman ang kasalan ng mayamang pamilya? Napakasagrado ng kasal. Paano ito gagawin kapalit ng pakinabang? Bukod pa rito, hindi mo pa nga nakikita yung mukha ni Miss Shen. Bakit hindi mo muna dahan-dahanin? Hintayin mong makahanap ka ng taong gusto mo sa hinaharap. Hindi pa huli para magbigay daan ako. Sige na nga anak. Kung ganun, masaya na ako sa kooperasyon natin. Masayang kooperasyon. Chairman, lumabas ang report. Congratulations, Chairman. Isang hindi inaasahang sorpresa. Si Julian ay tunay na anak ni Hongze. Oo nga. Pupuntahan ko na nga po ang babae. Sige. Bakit hindi pa kayo naghiwalay? Lolo, noon ikaw ang may huling pasya sa mga usapin ng grupo. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong ako ang magpasya. Totoo na, may kooperatibong relasyon kami ni Julian mula sa simula. Pero ngayon gusto ko na talaga maging magkasama kami. Alam ko, ang kasal ng grupong Shen ay makakapagdala sa grupo na mas mataas sa antas. Pero ngayon kahit hindi kami magpakasal sa pamilya Shen, may kakayanan din akong pagandahin pa ang grupo. Handa ka bang isuko ang lahat? At dapat mabuti ka rin sa kanya. Oo. Ay, binata ka talaga. Ang laki ng ideya mo ngayon Ako bilang matanda, hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Lolo, anong ibig niyo sabihin? Pwede na kami magsama? Bakit? Ano ba sa tingin mo Ako ba yung matandang antigo naghihiwalay ng magkasindahan? Hindi lang talaga kita ganun kagusto. Mingyan, ikaw ang pinakamataas kong itinitingal ng tagapagmana. Ayusin ko ang daan papunta sa pamilya Shen para sa'yo. Huwag kang umalis. Ang nanda sa harap ay nakasalalay na sa'yo. Lolo, hindi ko kayo bibiguin. Sige na. Mamaya inimbita ako ng matandang Shen na maglaro ng Go. Ulok naman lalaro ng chess. Pagdating ng oras, ayusin ko na rin ang problema mo Sige na, alis na tayo. Paalam, Lalago. Tanggalin mo yung salitang Go. Simula ngayon, pareho na kayo ni Mingyan. Tawagin mo ako Lolo. Totoong may kooperatibong relasyon kami ni Sunian simula pa nung una. Pero ngayon, gusto na talaga namin magkasama. Kahit na alam ko nagsisinungaling siya kay Lolo. Pero sinabi niyang napakatapat. Baka may magawa rin ito sa akin. Ay, Sunian, ano bang iniisip mo? Huwag mong kalimutan ang dapat mong gawin dito. Ano? Magpapakasal? Oo. Kahapon, sinabi ko kay matandang siya ng tungkol sa'yo. Nung marinig niya sa mamang kutob niya, masama talaga.
Ang sabi niya, gusto niya daw makita kung anong klaseng baby bump pag nakita niya. Akala ko, hindi mo siya pakakasalan kung wala yun eh. Sinabi ko na lang sa kanya na magpapakasal kayong dalawa. Pagdating ng oras, itadala ko sa kanya ang paanyaya sa kasal. Sa susunod na buwan na yun. Susunod na buwan? Lolo, ayoko naman sanang agad-agad eh. Pakasalan ko siya. Pero tignan niyo ang sakit ko, hindi pa gumagaling eh. Kung magpapakasal ka agad ako parang wala rin na masilbi yun. Anong sakit mo? Matagal na sanang gumaling yan. Noon pa iniisip ko ng kasalukuyan mong kalagayan. Dapat mas mag-iingat ka sa mga taong nasa paligid mo. At ang sakit mo, hindi rin naman yung karamdaman ng nakamamatay. Hindi pa parang mental illness lang yan. Basta magamot. Harapin ko si Dr. Zhao para gumawa ng kumpletong treatment plan para sa'yo. Dapat maayos ka sa pagkikipagtulungan, ha? Kailangan ko pala magpatingin sa doktor. Mr. Gu, hawakan mo ang kamay ko. Dikit. Yan, dikit. Dikit. Dinidikit ko na eh. Dikit. Hawakan mo mahigpit ang kamay ko. Tama. Hindi ko hinahawakan. Kaya mo yan. Sikapin mo lang. Dikit, dikit, dikit. Dikit pa, dikit pa. Dikit pa. Kaya mo yan. Siguradong kaya mo. Hindi ko na kaya. Mr. Gu, tama na, tama na, tama na. Tama na. Tama na. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Mag-relax ka. Gawin natin ulit. Gumiyan, anong ginagawa mo? Wala naman akong ginagawa. Nagpatingin sa doktor. Anong sakit? Post-traumatic distress order. Ikaw ba si Miss Su? Oh. Narinig kong ikakasal ka. Congratulations. Mr. Gu, maaari ko bang makausap si Miss Su ng privado? Umalis ka muna sandali. Miss Su, dito po. Mr. May post-traumatic distress order si Mr. Gu. Alam mo ba ito? Ang sakit na ito, tiyak na nakaka-apekto sa pagiging malapit ninyo. Itong post-traumatic distress order. Ang ugat nito ay nasa hindi pagkatiwala sa mga tao na sa kapaligiran niya. Pagiging defensive. Bilang pinakamalapit na tao sa kanya, ikaw din ang may kakayahan na tumulong sa kanya malampasan ang sakit na ito. Sinasabi niyo ako? Hindi ko kaya, hindi ko kaya. Kung hindi kaya ni Miss Su, wala nang makakatulong kay Mr. Gu. Ang sakit nito, maaaring lumala o gumaan. Kontrolado pa ngayon ang kalagayan ni Mr. Gu. Kapag lumala ang kondisyon niya, hindi na siya makikipag-ugnayan kanino man. Gawin yan! Sa tuwing makikita kita, sasapakin kita! Ayos ka lang ba? Sino yan? Ang dami na niyang beses na tinulungan ako. Kahit paano, sa pagkakataong ito, dapat tulungan ko rin siya. Anong dapat kong gawin?